parang mental health or something, medyo ano na siya, open na ngayon sa madlang people. Assalamualaikum! So, pag may mga times na I need special care sa ating other eyes, gumagamit tayo nitong sa ID Puff Mask. Ayan siya. Ganyan. So, pakita ko sa inyo yung itsura niya sa loob. So, pag kailangan natin ng extra kaartihan sa ating under eyes, ayan, gumagamit tayo. So, meron siyang maliit na tong, ganyan siya. Tapos, kuha lang tayo ng product. Ayan. So, ganyan siya. So, lalagyan lang natin siya on our under eyes. So, pakita ko sa inyo yung itsura niya. Pag nilagay natin siya sa ating under eyes. So, ayan. Ginagawa ko ito pagka kailangan ko ng dagdag moisture, dagdag something sa ating eyes. Ayan, lagyan nyo lang dyan. Lapat nyo lang dyan. Tapos here. So, ayan, mukha tayong ewan dyan. But then, maganda kasi ito kasi nakaka-depuff siya ng ating eyes. At the same time, it adds moisture sa ating under eyes. Kasi nga, diba, ang ating under eyes is wala dyang pores or sweat glands. So, kaya mabilis siyang mag-dry up. So, kaya kailangan ng mga ganyang additional products or mga special products for our eyes. Kasi nga, special din ang ating eyes. Ayan. So, nalagay na natin itong kabila. Well, waiting on this, antay lang natin siya, ilalagay lang natin siya dito sa ating eyes for about 15 minutes para ma-absorb ng ating under eyes. Ang product na yan, yung mga serum and stuff na meron dyan, diba? So, ayun na nga. While waiting on that na, for that 15 minutes, lagi lumalabas sa akin, sa FYP ko, sa, I think not only in the TikTok, but other social media accounts. Yung kay, ano ba to? Kay Sir Gavin na, yung nangyari sa kanya. I hope the family is okay na po. Ayun. Pero, way back before kasi yun, I'm also a breadwinner of the family. And, yun, malaking malaking bitbit natin as a breadwinner yung syempre yung family natin and yung mga sinusuportahan natin. So laging yan pumapasok din sa ating isip, sa aking isip, pumapasok sa akin anong dapat gawin, what's going on if in case something bad, knock on woods, pawatan ng Allah, if something happened to me, anong mangyayari sa family ko, ganyan. Nangyari yun sa akin before, yun nga, parang kasi, yung parang mental health or something, medyo na siya, open na ngayon sa madlang people. They were able to understand. Pero yung sa mga hindi nakakaintindi nun, ay nako, mga hindi ganun ka dali ang mental health or something. So, ayun na nga. Dati, nung, I don't remember the year, pero I think way back, 2021 na ba yun ata, nung namatay yung kapatid ng lola ko. So, kasi yung lola ko, sa amin na siya, yung kapatid ng lola ko, sa amin na siya nakatira and something, natatanggal siya habang nagsasalita ako. Tapos, nagwala na kasi sila nung asawa ng kapatid ng lola ko. Tapos wala siyang naging anak. So, sa amin siya nakatira, so kami nag-alaga. Tapos nung nagkasakit siya, ayun, kami nag-alaga sa kanya and everything. And then, nung namatay, ayun, sobrang naapektuhan kami, naapektuhan ako lalo. Kasi parang, yun nga, doon pumasok lahat ng negativity sa aking isip, sa aking brain cells. Ayan, yun nga, anong mangyayari pagka biglang something bad happen to me or something, may mangyaring iba sa family ko, how am I going to cope up or how my family will cope up. Dati nun, grabe, iba pala siya kasi parang iba pala yung ganong parang ganong experience. Yung part siya ng parang
pag-grieve or I don't know. Pero iba pala talaga pag usapang parang related to mental health. Kasi nung na-experience ko siya, or bago ko pala ikwento, nung hindi ko pa siya na-experience, parang nasa isip ko on my head is, parang ano lang naman yan, ano lang, parang nasa isip lang yan, dapat labanan mo, parang ganun. But then, when I'm the one na naka-experience noon, grabe, hindi siya madali. As in, kasi kwento ko sa inyo, nung na-experience ko siya, uh, every 5 o'clock in the afternoon, grabe yung heart ko noon. Lagi ako nagpapalpitate without anything. I'm not sure what is going on during those times na basta pagsapit talaga ng 5 o'clock, ang bilis ng tibok ng heart ko. Sobrang bilis na to the point na parang iba na yung, medyo nahirapan ako huminga, tapos iba na yung pumapasok sa brain cells ko. Ibang, as in, lahat ng negative, pumapasok na siya sa akin. Iisip, ano ba yan? Hindi ko mag-gets. Parang iba-iba yung pumapasok na kesyo ganito, what if ganyan. To the point na, alam nyo ba, nung na-experience ko yung mga nung ganon, may times pa minsan na ayaw kong lumabas. 'Di ba? Ang lala ko noon, parang ang lala ko noon, subhanallah. Kasi pag lalabas, parang nasa isip ko, pag pumunta ka diyan, sinasabi ng utak ko, pag pumunta ka diyan, what if may mangyari sa iyo? What if ma-high blood ka? Kasi I have hypertension. Tapos may mangyari sa iyo, may gumanto sa iyo and everything. Ganon kalala yung naiisip ko noon. Ganon kalala yung pumapasok sa aking isip. My gosh. Pero, nung umabot na ako sa ganong point, nagpa-check up ako sa doktor. Tapos tinanong ako ng doktor ko, una man sa doktor ko sa yung normal doctor ko, sa internal medicine kasi yun, I have hypertension. Sabi ko, bakit doc, nagpapalpitate ako, what's going on? Tapos, ganito, sinabi ko rin sa kanya, kung ano yung nangyayari sa akin and everything. Tapos, yun nga, sinabi niya sa akin is, probably that's part of your pag-grieve kasi you're still in the acceptance phase na yun nga, yung nangyari dun sa yung lola nga namin na nawala siya, so parang nasa acceptance phase ka pa. So, meron siyang binigay sa akin na gamot nun para lang medyo mag-lie down, I think, pero hindi ko siya tinake. Sama ng ugali ko. Doc, I'm so sorry kung mapalad mo man to or what, pero I'm sorry, nag-take ako, pero medyo natakot ang babaita, hindi ko siya tinake. Parang isang beses ko lang siya ata tinake, tapos after that, I didn't. Na parang, I tried na labanan siya and everything. Ayun. And then, nung hindi pa din nawawala, nag-try na ako magpa-consult. Buti na lang, alhamdulillah, sa office namin, our company has this, may binibigay na privilege na related sa mental health. So, meron silang mga psychologists na you could rely on to, parang pwede mo kausapin, you could schedule something on them para makausap mo sila and everything. So, I did that. Kasi magkano din mga magpa-consult sa psycho, di ba? So, I did that. Schedule ako for a psychologist for me to understand what is going on, what is happening to me, bakit ganun. Kasi sabi ko, this is not me. This is not me na, yun nga, iba yung pumapasok, super negative, tapos lagi ako nanghihina, kasi nga ayun, dahil nga sa nangyayari. Pero ayun, after consulting on that one, is nakatulong siya. Pero for me, I think, or I would say, the biggest factor na nakatulong sa akin to fight that phase of my life is prayer.
Ayun. Alhamdulillah kasi ano talaga, nung panahon na yun, ano, um, I cried to Allah talaga. Sabi ko, this is not me. Why? Anong, parang, ano to? During sujud, um, talagang I cried during prayer and asking help talaga sa kay Allah nun. Sabi ko, tanggalin niyo siya sa akin kasi hindi siya madali. Hindi ako to. Sabi ko ganun during the prayer. And talagang pinagpray ko siya na maalis siya sa akin. Alisin niya yung ganong yung ganong nararamdaman ko. Kasi ang hirap na every 5 o'clock ng hapon, is biglang, ayun, papalpitate ako, lahat na negative nangyayari sa akin. So, ayoko yung ganong face kasi ayokong maapektuhan din yung family ko sa nangyayari sa akin. Pero, ayun, yun nga, major factor, I would say, is as as God, as Allah subhanahu wa ta'ala, for anything, kasi siya yung makakatulong sa atin. Pero ayun, dahil dyan, tanggalin na natin kasi tingin ko ano na siya, dahil tuyo na din. Pero ayun, yung excess is itap-tap-tap natin sa ating under eyes. Ayan. O, diba? Oh, look at my under eyes. Oh, dagdag moisture yan, diba? Saan ka pa? Wait lang. Sayang moisture na yan. Add up natin. Like, hello. Ano pa din yan. Tapos yung na ko sa akin hand. Diba? Ang ganun ka-arty. Arty ng tita yung Pero ayun. Tapos, of course, number 1 is asking help from Almighty Allah. Subhanahu wa ta'ala. And then, your family. Tapos, syempre, look for things na makakatulong din sa inyo. Like this, I'm doing some vlogging. I think that is the reason why gusto ko din mag-vlog. For me to share something and then para din meron din akong ma-reminisce in time. Pag siguro pag tumanda na ako, na ayun, wala na tayong ganap, at least meron tayong napapanood, di ba? Ayan, so para mapanood ko din yung aking sarili, di ba? Ayan, so moisturize na tayo. I'll be using itong sa Smudge Kins Rescue Me. As in face. I really love this moisturizer kasi yun nga, may 5 times ceramide. So yung ceramide is, it protects our skin barrier. Tapos meron pa siyang hyaluronic acid to add moisture sa ating face, diba? Sa ating sa ating skin. So kinda love it. Ayan. Diba? Arty-arty ng titang nung. Ayan. Kasi nga number 1 na kaya natin, investment, pagmumuka. Charot. Pero yun. Ayan. Blend lang natin. And then, gamit lang tayo ng additional moisture sa ating under eyes. Itong sa Skin 101, yung kanilang under eye cream. Syempre, we need to lock and add moisture. Diba? Jorn. Kaya, yun. Tapos, syempre, sabi ko nga, from my previous vlog, naglalagay talaga ako dito. Para medyo maibsan. Ngayon, pinag-iisipan ko na talaga magpa-botox. Kasi, maano na yung ating yung ating wrinkles dyan, no? Ayan, not sure kita sa vlog, pero ayun, parang may guhit na here. Ayun, and I know it's part of aging, but I feel like I'm still young for it. Ang arte. Ayan, tapos, let's add this
retinol para, syempre, for aging. 'Di ba? A pea size only. Hindi ko kailangan ng ano, ng madami. Ayan. Kaya sa mga ano dyan, breadwinner or person na nakaka-experience ng mga ganong kaganapan, I suggest as help person foremost, God. And then kung may budget, ask help from the professionals and be open sa inyong family, sa inyong friends, and look for other hobbies na magpapasaya sa inyo. Diba? Ayan. So, ano lang natin ang ating face. Hindi magsag. Diba? Ang laki ng mukha ko pero kailangan natin yan. Kasi taba eh. Ayun. Sana pumet tayo ulit. Kailan kaya? I have PCOS. PMOS na pala ngayon. PMOS. So, ayun. Yan. Then, of course, for the lips. Hindi natin pwede kalimutan ng ating lippy. O, diba? Juicy na ulit ang ating lips. Arte yarn. Ayan. We're done. So, I do hope nagustuhan niyo itong video na to. If so, please don't forget to like and subscribe on my channel and follow me to all my social media accounts. So, ayun lang. Thank you so much for watching. Till next time. Bye-bye.